na nasisiyahan sa mga ayudang yan. Sir, bilang isang Pilipino, ano yung contribution mo na pinaglalaban mo ang mga kababayan natin dahil napapansin din natin nakakaunti na lang po yung sumisigaw na katulad ninyo. Yung ako po ay, sabi ko nga, ipinanganak ako. Iba kumakain ng Jollibee lang. Ipinanganak po ako 1960. I am 65 years old. The fruitful years of my life, I have been paying taxes to this government. Even up to now, pumunta ako ng Jollibee, KFC, McDonald's, 12% VAT. Wala akong ligtas. Magpagasolina ako, andyan yung excise tax. Uminom ako ng konti, andyan yung punyetang tax kung ano-ano. Wala tayong ligtas mga kababayan. Wala tayong ligtas. Yan lang sabihin ko sa inyo, kayong mga nagko-komentaryo. Hindi nyo lang yan nararamdaman. Akala nyo 12% VAT lang yan. Ipunin nyo yan sa isang araw. We are 110 million Filipinos. Ha? Isang araw, kung ilan ang kumakain, ilan ang nagpo-grocery. Lahat yan pasok sa ating kabandang bayan. Ang problema, saan nila dinadala yung mga perang yan? Yan ay winawaldas nila. Kinukurakot nila. Tingnan nyo na lang yung budget ng 2025. Ang daming mga nakita na puna na mga katiwalian sa budget 2025. Hindi lang po ako ang nagsasalita. Kung hindi, mabanggit ko man lang dito si dating Yusek ng Department of Finance, si Professor Shelo Magno. Isang eksperto, isang ekonomista na nagtrabaho sa gobyerno sa Department of Finance. Alam niya ang budget. Oh, yan po. Yan po ang mga patunay. Maraming patunay. Pero kayong mga kababayan ko, kayo yan yung mga nagbubulag-bulaga, nagbibingi-bingihan. Kung hindi ko maintindihan kung anong nangyayari sa iyo, aba, ipaglaban po natin ng ating bansa. Meron pa kasi sabi nga sila dito sa comment section, magsimba ka daw po muna at saka magpa-practice. Ano masabi? Yes, I am a Roman Catholic. I am a devout Roman Catholic and every Sunday I hear Mass. Okay? I pray every night. And every morning when I wake up, at least I say thank you na nakarating ako ng 65 years old. Ang ikinagagalit ko lamang ngayong araw na ito ay ganito tayo. Ganito tayo na nangigipaglaban at ang ating mga kababayan ay walang pakialam. Ano kasi sir mga kababayan? Medyo, siguro sir, busy na sila sa trabaho kaya dito sila sumasama. Ano masasabi nyo doon? Yung iba? Well, Hindi na active eh. Or okay. Senior na. Oo, tama. Busy tayong lahat sa kung ano-ano mga pinagagawa natin. Pero pagdating sa pagmamahal sa bayan, that is the number one priority. Or shall I say the second priority? Because the first priority is the love of God. But it follows. If you love God, then you should love your country. Kahit na ano bang trabaho yan, pag ikaw ay tinatawag na ng iyong inang bayan, abay ipaglaban mo naman ang iyong inang bayan. Dahil dito kayo pinanganak. Wala kang pupuntahan pag nawala ka dito sa bansang ito.